So Jade, alam naman natin ngayon sa panahon natin, parang usong-uso yung palinaw ng palinaw yung mga movie, pati yung TV Totoo natin. yan, Tapos oo. usong-uso ngayon mga high definition, ngayon meron tayong mga high definition channels. Pero inisip natin, kumbaga, para sa mga standard TV, posible ba kaya na maging mas malinaw to at mas maganda ang quality? Kaya ngayong umaga, malalaman natin ang sagot na yan. Kasama natin ngayong umaga si Director Edgar ng National Telecommunications Commission. Good morning po, Director. Good morning po. Good morning Sandro, good morning Jade. Opo. Good morning po sa lahat. Director, siguro to start off, maaari ba natin pag-usapan ang tinatawag nating digital TV? Ano po ba ang digital TV? Well, ang digital TV, maganda ang digital TV kasi maganda yung quality ng video kaysa yung ating analog ngayon. Kasi tayo, nasa analog tayo ngayon, ano? Mas maganda ang video quality niya at isa pa, mas maganda rin yung sound quality niya. So, mas magandang viewing experience kasi ngayon, po. nasa monoaural or stereo lang tayo, no? So pag nag-digital na, pwede na yung Dolby Sound, yung surround, etc. So pwede na. So yung experience ng ating mga viewers mas maganda. At isa pa, makakatipid po tayo sa frequencies, no? Alam na po natin na ang ating radio frequency ay masyadong limitado. So yung isang 6 MHz kasi ngayon, isang channel lang ang nasa loob noon. Ngayon, pag nag-digital TV ka, pwedeng 6 to 8 standard television ang pwede mong ipasok doon. So, ang ibig sabihin nun, yung 6 MHz mo, magkakaroon ka ng 6 hanggang 8. So parang lumalabas po ng 1 megahertz per channel? Yes, yes. So, nakakatipid ka. So, yung matitipid mong frequencies, pwedeng ipagamit sa iba o gamitin ng ibang mga program providers. So mas marami ang programs na mapapanood ng ating mga viewers. Ngayon, kung masyado pang marami ang matitipid, pwedeng gamitin yung frequency na matitipid sa broadband naman para sa internet access. Internet, yes. So, at isa pa, itong ating digital television na napili na ng gobyerno, yung Japanese standard, mayroong early warning system na inherent sa system, no? Ang ibig sabihin nun, pagka may disaster, etc., pwedeng gamitin yon para ma-warningan yung ating mga mamamayan sa impending na disaster o bagyo, etc. Para ma-minimize, kundi man totaling mawala ang mga casualties, no? Ma-minimize ang epekto ng maski na anumang kalamidad na darating sa Pilipinas. So ito yung kagandahan ng system na digital television na inadapt ng Pilipinas. So sir, gusto rin po naming malaman, so, na anong bansa po ba yung meron ng DigiTV? Ay, marami na. Of course, nagsimula yan sa US kasi nag-develop ng sariling digital TV standard kasi ang US, no? Europe, ganoon din, nag-develop ng sariling standard at Japanese, etc. Napili natin yung Japanese standard kasi meron nga yung early warning, yung dalawa kasi wala Yung sa Japanese kasi Kumbaga meron. yun yung naging selling point na pagkuha natin sa Japanese standard. No? Yes, kasi pareho tayo ng Japan sa mga bisitahin na mga natural Quakes, mga ganyan. calamities kasi. Kaya maganda 'yon. Kasi nagamit nila 'yon sa yung earthquake at tsunami. Nagamit nila yung early warning na 'yon kaya na-minimize yung casualties sa yun. So ito yung kagandahan ng digital television. Of course, marami na ang nag-adapt, no? Marami na ang nag-switch over sa digital. Sa ASEAN, marami na. Yung iba, 2015 ang kanilang switch over. So, darating ang panahon na kung halos lahat mag-digital na at naiwan ka, wala nang manonood sa'yo kung analog ka pa rin. At isa pa, wala na rin kasing nag-produce ng mga equipment na analog. So, mahirap nang i-maintain yung Kumbaga analog na mafe-phase equipment. out na nga po sir yung technology na analog. Natural na phase out na yan. Yes. And sir, ito matanong ko po, sa ating bansa po ba, sinasabi nyo nga sa ASEAN ay meron digital. Sa atin po ba, meron na po ba tayong nasisimulan ng mga kumbaga stations o networks na nagkakaroon na nga po ng digital? Actually, meron ng digital test broadcast. Ang Channel 4, meron na. Okay. Nagte-test broadcast na sa digital TV. Net 25, meron na rin.
Channel 2, meron na rin. Nagte-test broadcast na sa, So sir, sa ano po ba digital yung TV. kaibahan nito sa analog? Ano po ba yung advantages and disadvantages nito? Well, yung isa nga, yung video quality, experience ng ating mga viewers sa panonood. Kasi mawawala yung yung ghosting. Makikita mo yung ghosting sa nagdodoble yung picture, etc. Mawawala yun. At yung iba pang yung hazy, makikita, mawawala din yun. Yes. So, maganda ang quality ng video. Ito po sir, kumbaga we treat this as modernization of like modern media nga rin as well. Kasi kumbaga nag-upgrade na tayo, kumbaga yung standard natin, tinataas natin. Kumbaga since face out natin yung analog, Yes, ang pinaka-base natin is digital na, which is kumbaga higher level as compared to analog when it comes to the clarity. Pero syempre alam pa natin Para na na siyang movies, Oo, no? ganun na nga. Pero meron tayong tinatawag ng mga high definition pa rin. Pero kumbaga yung standard natin ay talagang napakalinaw na. Pero yung ganito pong pag-a-adapt natin sa bagong technology, usually gaano po ba katagal natin ine-expect bago maging standard nga po ito sa ating bansa? Yung transition, no? Yung transition period. Yung transition period kasi, yun ang pag-uusapan sa technical working group, ano? Sa IRR, i-specify dyan kung ilang taon. Kung babalikan kasi natin, yung sa US, mga 9 to 10 years yung Dito po transition kaya period sa nila. Philippines? Ang dahilan naman doon, kasi sila nagsimula sila nag-develop ng technology nila, etc. So talagang matagal yung transition period. Ngayon kasi, mayroon ng mga equipment, etc. na nariyan na, ready na. So perhaps yung transition period is much shorter na. Ang sinasaalang-alang kasi ngayon sa transition period is, malaki kasi ang gagastahin. Kasi bibili ka ng equipment, etc. So, i-consider mo ngayon naman yung investment cost sa mga broadcasters, no? etc. Kung paiksiyan mo yan, mas maiksi yung panahon na i-raise nila yung malaking amount, no? So, yun naman ang isang kino-consider sa pag-desisyon kung ilang taon ang transition period. So sir, gaano po ba kalaki yung nagagastos dito? Medyo malaki rin, no? Siguro around 100 million pesos, no? So, maliit na lugar lang yun. Now, if you go nationwide, sa 2 to 3 billion pesos. So, malaki. Malaki ang magagasta. Alright. Director, ito, kumbaga bago na naman to para sa ating mga Pilipino. Baka meron kayong mensahe na naisipaabot sa ating mga manonood tungkol dito kung paano natin tatanggapin nga ito at yung advantages niya rin, kumbaga, para nga tangkilikin talaga ng ating mga mamamayan. Well, sa ating mga mamamayan, ginagawa po ng ating gobyerno, ng ating National Telecoms Commission, ang nararapat gawin para yung experience ng ating mga viewers sa television ay mas maganda ang kalidad, mas maganda yung kanilang maririnig sa sound, etc. At sinasaalang-alang din po ng komisyon yung gagastahin, no, ng ating mga mamamayan sa panonood po ng digital television. Hindi po libre kasi yan, ano? Kasi meron pong, kung yung television po ninyo analog, kailangan po nyo ng set-top box. Yung set-top box, ibibilin po yon. Kumbaga para ma-upgrade yung technology na iyong TV. Para yung analog mo makareceive ng digital. So, well, later on kasi, yung ibebenta sa Pilipinas na television, meron ng digital tuner yon. So, hindi mo na kailangan ng Meron na set-top po box. siya. Okay. Yung later on. Okay. Later on. Kasi ngayon, wala pa Kasi ka-adapt lang natin ng Japan. Mga manufacturers, alam na nila na Japanese standard dito. So, pwede nila sila mag-produce ng television na meron ng digital tuner. So, pag bili mo, hindi mo na kailangan set-top box. Pero, matagal-tagal pa yun. Matagal-tagal pa. So, ito yun. So, ang ginagawa ng komisyon is minimize yung cost para madali yung transition, madali yung viewing experience, mapapaganda yung viewing experience na mas maiksing panahon.
Alright, at yan nga, talagang napakarami natin natutunan ngayon, Jade, Oo tungkol nga. sa digital TV at alam naman natin na, kumbaga, the future is very bright for the media industry. Alam natin na talagang tatangkilikin natin yan at talagang advantage yan para sa lahat ng... Nakaka-excite nga eh. Exactly, yun nga. Advantage niya para sa lahat ng ating mga manonood. Kaya ngayong umaga, maayos nating pasalamatan ng ating guest. That was Director Edgardo Cabarios, ang Executive Director ng National Telecommunications Commission. Maraming salamat po sa Maraming salamat po. Maraming salamat, Sandro. Maraming salamat.